Nagsimula ang kwento ng biglang nabuhay si Emperor Gu Feiyang sa katawan ng isang mag-aaral na si Liyun Xiao. Nagulat si Emperor Gu Feiyang dahil bigla siyang nabuhay muli makalipas ang 15 taon pagkatapos niyang mamatay sa Tiandang Mountain. Sa kanyang pagkabuhay, ay nakita niya ang kanyang sariling statwa, noong siya ay emperor pa. Sa kasalukuyan siya ay isang mag-aaral sa isang paaralan ng martial arts. Sa kanyang pagkatulala ay binato siya ng kanyang guro ng panulat sa pisara na agad naman niyang nasalo. Sinundan ito ng tanong ng guro na ilang klase ng paraan para makagawa ng ordinaryong Zuan weapon. Tulala pa rin ang ating bida, at imbis na sagutin ang tanong ay pinagmasahan pa niya ang katawan ng kanyang guro at ikinumpara sa katawan ng isa sa 10 emperor, na si Red Lotus Empress. Sa kanyang pagsusuri ay napagtanto niya na ang kanyang guro ay isa lamang 4th level martial realm, na para sa kanya ay masyadong mahina. Nagulat ang guro nang maramdaman niyang nagawang sukatin ni Liyun Xiao ang kanyang lakas, kahit na ito'y mag-aaral pa lamang. Hindi na niya ito pinansin, at nagpatuloy sa kanyang tanong na kung ilan ang paraan sa paggawa ng ordinaryong Zuan weapon. Sa isip-isip ng ating bida ay isa itong pangbatang tanong para sa kanya sapagkat siya ay isang 9th class refiner noong emperor pa siya. At ang 9th class refiner ay ang pinakamataas na level sa pagiging refiner. Sinagot siya ni Liyun Xiao na mayroon 48 na klase ng paraan para makalikha ng Zuan weapon. Nagulat ang guro, ngunit nagtawanan naman ang kanyang mga kaklase, sapagkat nakasaad sa libro na kanilang inaaral, na mayroon lamang na 36 na klase ng paraan sa paglikha ng Zuan weapon, ayon sa sumulat ng libro na si Master Yang Di na kilalang expert sa pag-refine ng mga weapon. Sumagot si Liyun Xiao na may pagtatanong at tinawag pa niyang bata si Yang Di dahil nakalimutan nito ang tinuro sa kanya ni Gu Feiyang na karagdagang 12 paraan para makalikha ng Zuan weapon. Nagtawanan ulit ang mga kaklase niya, at sinabihan pa siyang nababaliw. Sumigaw ang guro, at pinatahimik ang mga mag-aaral nagtawanan. Pinaliwanag niya na si Emperor Gu Feiyang ay hindi lamang ay katlo sa pinakamalakas na emperor kundi isa ring 9th class refiner, at totoo ang sinabi ni Liyun Xiao na may 12 pang paraan para makalikha ng Zuan weapon, bukod sa 36 na nakasulat sa libro ni Master Yang Di subalit hindi na ito isinulat pa ni Master Yang Di, sapagkat kakaiba ang 12 paraan na ito, at hindi basta-basta kayang gawin ng kung sino mang ordinaryong refiner. Natahimik ang lahat dahil tama ang sinagot ni Liyun Xiao na kilala sa pagiging mahina sa klase. Binasag ng guro ang katahimikan, at sinabihan si Liyun Xiao na wag lumaki ang ulo nito, dahil lamang nakasagot siya ng tama. Nagtanong ulit ang guro ng isang mahirap na tanong, at kapag nasagot ito ni Liyun Xiao, ay pahihintulutan niya itong kahit hindi na pumasok sa kanyang klase, at ipapasa niya na lamang ito. Ang tanong ng guro ay bakit kailangan lagyan ng sky crystal sand ang proseso ng paglikha ng weapon. Nagulat ang lahat dahil ang tanong ay mahirap sagutin, ngunit para kay Liyun Xiao ay madali lang ito. Sumagot si Liyun Xiao na ang crystal sand ay hindi naman daw talaga kailangan, pero naging kailangan na daw ito, dahil hindi magawa ng mga ordinaryong refiner ang pagsamasamahin ang mga kasangkapan sa pag-refine. Sumang-ayon ang guro sa sagot ni Liyun Xiao at nagtanong ulit na kung bakit yung ibang refiner ay nagkakamali pa rin at hindi nakakabuo ng weapon kahit na gumamit na nito. Sinagot siya na ang Sky Crystal Sand ay isang water type sa makatuwid hindi talaga ito magagamit para makabuo dahil malalabanan nito ang fire element na ginagamit sa paglikha ng weapon. Nagulat ang guro dahil nasagot lahat iyon ni Liyun Xiao nang walang kahirap-hirap. Nag-walk out ang guro at nagsabi bago umalis na gusto niyang makausap si Liyun Xiao pagkatapos ng klase. Masaya si Liyun Xiao na lumabas ng klase sapagkat nasagot niya lahat ng tanong kaya may karapatan na siyang hindi pumasok sa klase. Naglakad-lakad si Liyun Xiao sa lugar at hindi siya makapaniwala na ang panglima niyang disciple na si Yang Di ay isa sa pinakamagagaling na refiner sa bansa na iyon. Napag-alaman niya rin na si Yang Di ang nagpatayo ng statue na nakita niya kanina. Natuwa siya dahil marunong magpakita ng respeto si Yang Di sa kanyang master. Pagtapos niyang maglibot ay nakarating siya sa Alchemy Tower at saktong-sakto naman dahil nang naobserbahan niya ang kanuyang katawan ay hindi ito nasa maayos na kondisyon at masasabi mo talagang basura pa sa basura ang kondisyon ng kanyang katawan. Pumasok siya sa Alchemy Tower para hanapin ang kanyang disciple na si Yang Di upang masolusyonan ang kondisyon ng kanyang katawan.
At kung magiging maganda ang lahat ng kanyang plano ay sa loob lamang ng ilang taon ay maibabalik niya ulit ang kanyang dating lakas noong siya ay si Emperor Gu Feiyang pa. Gamit ang kanyang kaalaman at mga karanasan bilang emperor ay susubukan niyang hedgetin pa ang kanyang dating lakas at aakyatin ng pinakamataas na level ng martial arts sa mundo.